Metro Manila at ilang bahagi ng Visayas at Mindanao uulanin bunsod ng shallow trough na embedded ng Intertropical Convergence Zone. Alin-alin mga lugar yon? Tatalakayin. At extreme northern Luzon naman, iiral pa rin ang namumuo pa din natin na frontal system, shear line, at mas bumaba na ito sa Central Luzon and extending hanggang dito sa bahagi ng Metro Manila. Kalat-kalat na pag-ulan, iiral din. Trough na umiiral ngayon sa eastern portion ng Mindanao at Visayas. Magiging invest ba ito? Ating tatalakayin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin and Analysis para sa huling Biyernes ng November 2024. Ang oras sa ating Boss Prime ay umaga ay alas 10:08 na ng umaga. Well, merong importanteng nilakad ang inyong lingkod kaya hindi tayo nakapag-report. Bagamat stationary lang naman din na naging weather systems natin kahapon, so wala ring ganap kahapon. Halos kapareho lang ang magiging report po niyan kung tayo'y uulat kahapon. Bagamat naging busy tayo, kaya hindi tayo nakapag-ulat ng ating lagay ng panahon. Pero okay lamang yung mga folks dahil stationary pa rin ang naging panahon kahapon, maliban ngayong araw na tumaas po yung level ng surface trough, bunsod ng mas bumababang atmospheric pressure sa may bandang Mindanao nga po at Eastern Visayas. So, tatalakay natin ngayon. At makikita sa ating Doppler radar imagery courtesy of Pag-asa, makikita po ang makapal na kaulapan nito na kung saan namamagitan sa atin ngayon ang pinaka-frontal system o shear line na nagbubunsod po ng mga pag-ulan ngayon na umiiral. At kitang-kita po sa pinaka-Doppler radar system, yan, umiiral ngayon ang malalasang pag-ulan dyan sa bahagi nga po ng Quezon Province, kasama na ang Kasiguran Aurora. Kaya kung matatandaan nyo, noong mga nakarang 4 na araw ay binagit na nga po natin na may mga aasahan nga po na pagbaba ng shear line o yung ating frontal system. Magmumula muna yung sa itaas at habang umuusad ang araw ay unti-unting bababa po yan. At bababa nga yung pinaka-border na po saan halos nandito na yan sa may bandang Central Luzon at magbo-border yan sa may bandang Metro Manila at Quezon Province yung pinaka-buhit o yung pinaka-edge ng frontal system. At ngayong araw nga po at nangyayari na nga po ito mga folks. At kitang-kita naman sa Doppler radar imagery. So hindi nga po tayo nagkakamali ng ating analysis 4 days ago o yung mga nakarang araw. Kasi nga po habang mas lumalamig po ang temperatura at mas lumalawak po yung high pressure areas sa itaas, dito sa itaas, lumalawak na halos yung lamig, kaya yung kulak ng lamig ng northeasterly surface wind flow o yung northeast monsoon ay mas lumawak na po siya na husto. Yan, mas kumalat na siya. So yung paglawak ng northeast monsoon ay umabot na dito sa bahagi nga po ng buong Luzon. At kaya natin sinasabi, dyan na po, tuluyan ng mas lalamig ng husto ang extreme Northern Luzon area. Mas mararamdaman yan ng mga taga-Atok Benguet na sigurado bababa na yan mula 11 degrees Celsius, baka umabot na ng 9 degrees Celsius yan, so on and so forth. Kabilang na sa Baguio, kung 16 degrees Celsius, malamang bababa na rin sa 14 to 13 degrees Celsius o baka umabot pa ng 12 degrees Celsius sa mga susunod na araw. So hindi nga po tayo nagkamali. Pero dito sa bahagi nga po ng Central Luzon, pababa kasama ang Metro Manila, asahan naman natin ang mga pag-ulan dahil nga po yung salubungan pa rin ng easterlies dito at yung border ng frontal system o yung shear line na tinatawag dito asa ay yung banggaan ng lamig at init dyan, yung pagkita yan, magbubuko yan ng mga trough na may dalang ulan na magbubunsod po ng mga kalat-kalat na ulan, which is medyo umaambon-ambon na nga po dito sa Metro Manila. Asahan niya na medyo magkakaranas tayo ng mga ganyang sumpong-sumpong na ng buhos ng ulan kapag tumataas masyado na ang saturation ng water vapor dulot nga po ng easterlies at nagko-condensate pagdating dito sa kalupaan nga po ng Metro Manila. Mararamdaman yan sa ibang bahagi ng katimugang bahagi ng Calabarzon area at ilang bahagi dyan sa bandang Quezon Province at maaaring umabot sa Batangas at Mindoro region. So magdala po ng pananggalang sa ulan dahil
madalas na nating mararamdaman yan hanggat meron po tayong mas bumababang portion ng shale line. So, kasalukuyan po tayong merong thunderstorm watch, courtesy o pag-asa na naka-database automatically sa aking webpage, yan, sa NCR, ngayong umaga lamang, 10 a.m. Asahan po yan at hindi naman tayo nagkamali na report 4 days ago pa na binanggit na nga po natin yan, magiging madalas sa mga kalat-katang ulan dito sa buong Metro Manila, hanggang Bulacan, Laguna, Cavite, so on, pababa na yan ng buong Calabarzon area at ilang bahagi ng South Luzon. At may tendency habang lumilipas ang araw, may tendency mas bumababa pa yung shale line natin, malamang umaabot pa sa may bandang southeastern Luzon, yung pinaka-edge. So, expected po yan na magiging maulan sa dadaanan ng shale line na yan, ha? So, hindi na, taon-taon naman nangyayari yan. So, alam na natin kapag kaganyan. So, expected din ang mga pag-ulan sa buong Bulacan, Rizal area, Nueva Ecija. So, most of Central Luzon, well, matik na po yan. Hanggang Quezon sa Infanta, na-expected within 2 hours yan. At gaya natin sinasabi, madalas yan. At this weekend, mararamdaman po natin yan mga folks. At sa ating current condition, makikita po, medyo drizzle rains na po. Malapit dito sa amin. Medyo nag-drizzle rain ng konti dito sa amin sa Caloocan. Hindi naman siya nagtuloy-tuloy. Well, dulot lamang ng saturation ng shale line. Overcast, gloomy haze at ilang ulan na patak ang mararamdaman. Base sa ating forecast ito, storm prediction, mataas ang tsansa ng pag-ulan ngayon, Biyernes. Ito na yung huling sahod ng month of November at susunod na sweldo ay December na nga po. So, Friday po tayo, November 29. So, malamang ito na yung pinakahuling sahod. At bukas, 30, Sabado, yan na po yung huling araw kasi bukas. So, ganun din, bukas ng Sabado, may 50% chance daw na ulanin, pero magiging overcast po tayo and gloomy. Well, normal po talaga yan at nakapaliwanag ko lamang kanina. Kaya, magdala po ng madalas na payong mga folks. Sa lowest temperature na ito lang, aking weather station, kaninang 5:34 a.m., nakapagtala kami ng lowest of 26.9 degrees Celsius. Stationary sa 33.3 degrees Celsius, ang naitala namin kahapon ng umaga, 11:44 a.m., yung aming pinakamataas na temperatura sa Caloocan, meaning ay moderate lamang din ang aming naging index kahapon na nasa 43.1 degrees Celsius. Pero kung tatabi natin sa PH streams in past 24 hours, ang San Jose sa may Mindoro pa rin ang may pinakamataas na temperatura na nasa 35 degrees Celsius. Sa Baguio City, bahagyang tumaas ng konti, balik sa 17 degrees Celsius ang pinaka-temperatura sa Baguio na pinakamababa sa bansa. Siyempre, disregard lagi si Atok Benguet. Automatic na yan, pinakamababa na yan si Atok. Kasi napakataas naman kasi ng altitude niyan. Sa Inulan naman, ang Surigao, nakaranas sila ng grabing ulan na 171 mm na total rainfall. Well, hindi na obvious yan mga folks. Ilang beses natin hindi na paliwanag yan. Dulot po ng intertropical convergence zone. At ngayon nga po, at mas bumababa yung atmospheric pressure kaya nagkakaroon ng anomaly detection sa ating tropical cyclone assessment. Bahala na po yung ating tropical cyclone sector kung itataas yan as invest. Kasi nasa may bandang Surigao region na yung pinaka-sentro ng pinaka-trough niya. So, posibleng tawagin ni Pag-asa yan as shallow low pressure area, pero hindi ito significant na maging isang agresibo o maging bagyo, ha. So, kung itaas man yan, magiging shallow low pressure area lamang yan, magdadala po ng mga pag-ulan. So, alam na po natin yan mga folks. At ingat po dahil lang Surigao, grabe pa rin ang naging pag-ulan. Asahan yan hanggang December, madalas magiging mas mabahain ang parte ng Mindanao po, gaya pa rin last year. So, ingat po sa mga posibleng pagbaha at mga pagguho ng lupa. Huwag naman sana mangyari yan, mga folks. Wala pa rin kaming naitalang pag-ulan sa amin sa Caloocan, ang ating 151.2 mm ang November total rainfall namin at wala kaming average pa. Dahil mula noong nitong unang linggo ng November, hindi na kami nakakaranas na ng mga pag-ulan. Maliban na lamang yung dumaan po yung uling bagyo, doon lamang kami nagkaroon ng pag-ulan. Then after nun, hindi pa kami nakakaranas ng pag-ulan. Sa ating actual humidity, 79%. So tumataas po yung ating humidity. Meaning ay mataas ang ating saturation sa paligid at pataas din ang ating atmospheric pressure na nasa 1,011 hectopascals and steady ito since last hour.
Outside humidity natin, tumaas ng 4% since last hour mga folks. High tide and low tide status ay nasa moderate pa lang, pagitan ng high tide and low tide. May 3 hours and 8 minutes pa to minimum low. So mamayang hapon pa po ito magmi-minimum low. Kung sisilipin po natin yung status kung aabot ba na may git sa 1 meter, yung high tide. Kung sisilipin natin dito, yes, mga mamayang hapon o gabi po, aabot ng 1 meters daw ang taas. At kasabay din ng medyo delikadong pumalaot dahil gaya ng ating unang re-report palagi, mataas po ang alon, lalo na sa may bandang extreme no Luzon at rest ng baybayin ng northeastern at northwestern part ng Luzon hanggang dyan sa may bandang Visayas at bandang Surigao region sa may coastal areas. Kung sisilipin natin ang tropical cyclone assessment monitoring, makikita po ang significant wave height, napakataas pa rin po. At malikot ang karagatan, lalo na sa may bandang kalurang bahagi ng Luzon, Batanes Group of Islands, at Cagayan of course, maabot po sa 2.5 meters ang taas ng alon. So totally bawal pong pumalaot, lalo na yung mga mangingisda na maliliit lamang ang mga bangka, delikado po mga folks, kabilang na sa bahagi ng Bicol region of course, at Eastern Visayas of course. Medyo delikado sa mga maliliit na mangingisda. Yung mga medium sea crabs, medyo kakayanin pa maliban na lamang sa umaabot sa mahigit 2 meters, 2.5 meters pataas ang magiging alon. Dahil lumalakas na nga po yung surge ng ating hamihan at napabalita na nga natin, grabe ang kapal daw ng yelo ngayon sa South Korea na. Well, hindi po tayo nagkamali dahil last week, piniliwanag na natin yan at nakita natin sa satellite imagery, pang-uuna talagang giginawin at magkaka-snow na sa bahagi ng Japan, dyan sa norte, Northern Hemisphere area, kasama na ang Korean Peninsula at China Peninsula. Dahil nga po, lumakas na kagad ang ating amihan, mga folks. At dahil po dyan ay ramdam na agad natin yung amihan. At dahil po dyan ay magiging malikot ang ating karagatan, so medyo delikado talaga this weekend pumalaot, lalo na dyan sa bandang dulong hilaga ng Luzon. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 6:04 AM at inasang lulubog ito mamayang 5:24 PM. At ang ating moonrise, actually, 4% na lamang na waning crescent. At kasalukuyan pa lang itong nasa altitude of 56 degrees. So, mukhang wala na tayong may report dahil halos new moon na po, hindi na natin makikita yan. Pero sa huling report, ay sisikat ito, o kasisikat lamang nito kaninang 5:01 AM at kinabukasan naman na ng hapon ng 3:49 PM naman ito lulubog. So, matagal-tagal pa. Mamayang hapon pa po siya lulubog. At dahil new moon na nga po, hindi na muna natin siya i-report this weekend. At sa ating local weather outlook para ngayong Biyernes, huling Biyernes at huling Sabado nga po ng November 2024, magiging maulap ang ating kaulapan. Paghapon, magiging gloomy at mga kalat-kalat na ulan. Bunsod nga po yan na nandito sa may bandang Central Luzon at Metro Manila ang pagitan ng shear line. So expected po mga pag-ulan. Maulap at ating maghapon at mga asahan ng kalat-kalat na pag-ulan sa umaga at sa hapon. Chance na pag-ulan 100%. Bukas na Sabado, ganun din ang mangyayari. Magiging maulap ang ating maghapon. May mga ilang pag-ulan sa umaga at ganun din sa hapon. 50 to 52% ang chance ng uulan dito sa amin sa Caloocan. So, maaaring hindi dito, maaaring sa ilang karatig Metro Manila. Highest and lowest temperature expected, 27 to 29 degrees Celsius. And lowest temperature expected, 29 to 26 degrees Celsius. So, diretso po muna tayo sa ating analysis gamit ang ating satellite imagery courtesy of Pag-asa at Japan Meteorological Agency na real-time na nag-date update sa PMO weather page. Makikita po ang kalat-kalat na cluster ng surface trap dito sa bahagi ng Southern Luzon. Kasama na ang Metro Manila dahil yung dulo ng edge ng ating frontal system at o kaya yung tinatawag na shear line ay namamagitan po dito. So damay ang Metro Manila sa ulanin ng bahagi ng Quezon Province, Camarines Norte, yan, Mindoro at ilang bahagi ng Southern Luzon dahil po dyan sa pagitan na yan. Kitang-kita naman sa satellite imagery yung pinaka-border o boundary ng shear line. Ayun, ito yung salubungan nga po ng bumabangga rito, yung easterlies. Yan. Bumabangga yung easterlies at yung northeast monsoon, bumabangga rin sa kanya.
Ang resulta, yung boundary, yan yung pagitan niyan. Yung boundary niya, magbubunsod po ng malawakang trough at magbubunsod po ng mga kalagkat na pagulan, mga ilang moderate and heavy rain showers, at may mga pagkulog at pagkidlat. At dahil yung boundary, umaabot nga po sa may bandang Quezon Province, at yung ilang pagitan nito umaabot ng ilang parte sa Metro Manila, kaya medyo makulimlim tayo ngayon at nakakaranas ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan. Magsisimula muna tayo sa ilagang bahagi ng Luzon na mas malamig ngayon ang temperatura nila dyan dahil wala sa ngayon ang edge ng shear line dyan. So, magiging mas maulap kayo dyan, very gloomy, kasabay din ng malamig na simoy ng hangin. Despite na malamig na simoy ng hangin, maulap ang ating himpapuin dyan. So, asahan pa rin mga ilang-ilang kalat-kalat na pag-ulan. Isolated lamang yan at mga pagkulog at pagkidlat. So, very gloomy po tayo dyan sa bahagi ng Nolo Luzon. Medyo drier ang parte ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, yan, ang ilang areas na yan hanggang dyan sa bahagi po ng Benguet, Baguio at Pangasinan, pero asahan din ng mga isolated, kalat-kalat po. Very saturated po ang ating himpapuin. Despite na drier. Dahil po drier tayo dyan, asahan po ang mas malamig na temperatura ha. At mula sa bahagi nga po ng dyan sa may bandang Central Luzon, kung gagamitin natin Himawari 8 satellite, makikita po ang mas gloomy na himpapuid kasama na ang buong bahagi ng Tarlac, yan, ilang bahagi ng Angeles, Pampanga, medyo drier din ang parte ng Zambales, pero asahan din ng mga magiging maulap ang himpapuid dahil very saturated ang pagitan niyan ng Extreme Nolo Luzon hanggang Central Luzon na po yan. So magkakaroon mga kalat-kat na pag-ulan, lalo na sa silangang bahagi nga po ng Cagayan Valley, Isabela, dyan sa may bandang Aurora Region, pababa niyan ng Camarines Norte. Yung area niyan, dahil nandyan na talaga yung pinakasentro ng edge ng ating frontal system o shear line. Siyempre, damay ang Metro Manila, magiging very gloomy rin tayo, very saturated ang water vapor, so expected anytime magkakaroon tayo mga kalat-kalat at ulan. Mostly mga light to moderate ang mararamdaman natin. Una, mas madalas makakaramdam ng mga pag-ulan. Ang bahagi nito ng Rizal, yan, San Mateo, Laguna, yan sa may bandang Pansanghan, Antipolo, hanggang dyan sa may bandang General Nacan na nga po, sa may bandang Quezon Province. Siyempre, kasama na ang Metro Manila, ilang bahagi ng Cavite, Dasmariñas, Cavite, hanggang dyan sa may bahagi nga po ng Calamba, Laguna, at pababa na yan ng Batangas, and the rest ng Calabar Sur area, magiging very gloomy rin tayo at asahan ang kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog dahil sa concentration nga po ng ating shear line na nandito na nga po sa area natin kasama sa Metro Manila. Mula sa ilang bahagi ng South Luzon, syempre hindi lusot ang Bicol region ha. Mula Camarines Norte, nakakaranas kayo ng kasalukuyang mga kalat-kalat na pag-ulan dyan na may ilang pagkilat at pagkulog. Bagamat moderate ang most dyan ng Bicol region ay magiging maulap ang inyong himpapuin at magiging kalat-kalat din ang inyong mga pag-ulan at ilang pagkidlat at pagkulog maghapon. At kung gagamitin natin ang NOAA satellite imagery para sa mas detalyado na pag-analysis dahil mas maklaro po ang nakikita natin kung gaano kakapal ang dalang ulan nito. Kahit na manipis, makikita pa rin natin dito yung ulan. So base dito sa satellite imagery ng NOAA, reduce natin ang opacity para kitang-kita natin ang mga areas na inuulan sa Bicol region. Well, kitang-kita po ang bahagi nga po ng Catanduanes. I-reduce po natin. Yan, yung Catanduanes, ilang bahagi ng Camarines Sur, yan, Iriga hanggang Sorsogon, kalat-kalat po, magiging pag-ulan, most of light, and some moderate showers. Dalas naman ng Mimaropa, well, mula sa bahagi nga po ng Oriental Mindoro, kakaroon sila ng mga light to moderate showers, kabilang na ang Occidental Mindoro, so hindi na natin isa-isahin yan, despite na mataas ang temperatura ninyo dyan. Pero ngayon, medyo mababawasan dahil medyo saturated nga po ang water vapor natin sa halos buong South Luzon, kabilang na ang buong bahagi ng Palawan, magiging overcast and very gloomy po ang paligid natin, asahan ang moderate to violet rain showers, ang taga Puerto Princesa. Ingat po sa posibleng pagbaha. Matibay-tibay naman ang kalupaan ng Palawan. Ingat na lamang sa malakas ang buhos ng ulan. Nakakaranas kayo nga dyan ng ilang moderate and heavy rain showers sa Puerto Princesa. At pababa ng Nara hanggang sa buong kaguluhan ng Mataras at Balabac, hanggang dyan sa dulong-dulo po ng Balabac Island. Ay makakaranas po kayo ng mga ilang kalat-kalat na may ilang light to moderate and some heavy rain showers itong maghapon mga folks ha. At sa buong bahagi ng South Luzon, mula Marinduque hanggang dyan sa bahagi nga po ng Romblon, yan, Masbate kasama na, Burias Island, yan, at kasama na ang bahagi nga po ng Romblon mula dyan sa Adyongan, papaba ng Santa Fe,
patawid na po yan ng Panay Island. Makakaranas po kayo ng mga ilang light to moderate showers, lalo na sa bahagi ng Aklan, Capiz, at Iloilo. Mga isolated din, mga kalatrat, mararamdaman sa katimugang bahagi ng Panay Island hanggang sa dulo nga po ng Tobias Cornier. Patawid ng Guimaras hanggang Negros Region, magiging maulap din, kalat-kalat din ng mga ilang light to moderate showers ang mas iiral dyan sa halos buong bahagi ng Negros Region, mula Cadiz, pababa na yan ng Bacolod, Canlaon, hanggang dyan sa may bandang Kabangkalan, Sipalay ng Negros Occidental. Sa Negros Oriental naman, ang bahagi nga po ng Libertad, Gahulingan, Tanhay, pababa ng San Jose, hanggang Siaton, lalo na sa may bandang Siaton. Ingat po sa mga pag-ulan, despite ng mga ilang light to moderate showers, ingat na lamang sa biglaang buhos just in case, and the rest ng Central Visayas, mga light to moderate showers po ang nakikitaan natin ng mga pag-ulan sa buong Central Cebu, Bohol, hanggang buong bahagi na po ng Leyte. Sa Leyte, makakaranas ng ilang moderate na heavy rain showers ang bahagi ng Tacloban, Ormoc, Baybay, pababa na yan ng Abuyong, hanggang dyan sa bahagi ng Southern Leyte, mula Hinundayan, hanggang Maasin na yan. Ingat po sa mga posibleng pagbuho ng lupa nitong maghapon mga folks. Sa Eastern Visayas naman, ang bahagi ng Northern Samar, ay despite na medyo gloomy tayo dyan at mga kalat-kalat din ang mga ilang light to moderate showers, kasahan din na bigla ang bugso ng moderate to heavy rain showers. Especially mula sa bahagi ng Dolores, yan, pababa niya ng San Jose at Balogan, dyan sa may bandang kaluran ng Samar, pababa na yan ng Borongan, lalo na sa bahagi nga po ng Borongan, pababa na yan ng Salcedo, makakaranas din ng ilang moderate and heavy rain and some violent rain showers. Ingat sa biglaang pagbaha o flash floods dahil medyo mas malakas ang pag-ulan mula Borongan pababa niya ng Salcedo. Ingat po mga folks dahil nandyan yung sentro ng mas mababang atmospheric pressure. Kaya medyo may nadedetect tayo na anomaly dyan. So, posibleng itaas yan ni Pag-asa as shallow low pressure area lamang o mahinang low pressure area, yun ang may tuturing natin dyan na magtatabers. So, asahan po ninyo mga heavy rain showers, kabilang na ang buong eastern o southeastern ng Samar region, patawid na ng Tacloban, and the rest ng northern part ng Leyte. Lalo na sa bahagi ng sentro nito, ng Tolosa, pababa ng La Paz, MacArthur, hanggang dito sa may bandang Liloan at Maasin na nga po. Expected na mga moderate and heavy rain showers itong maghapon dahil yung concentration ng mas mababang atmospheric pressure naglalaro sa at least 1,004 hectopascals o 106 hectopascals yung atmospheric pressure. So, nagkakaroon ng medyo anomaly dyan o shallow low pressure area. Shallow lang naman o manipis na low pressure. Kaya posibleng itaas yan ni Pag-asa as shallow na low pressure area o mahina lamang na low pressure area. So, hindi naman siya magiging bagyo. Bumaba lamang dahil nag-embedded ito sa Intertropical Convergence Zone ng mga nakaraang araw. Embedded pa rin ng ITCZ. So, mas lumawak po o naging scattered po yung Intertropical Convergence Zone. So, normal lang po yan kapag ganun. Tumatagal po yung o nabababad masyado ng ITCZ ang bahagi ng Mindanao. Dahil sa sobrang tagal ng pagkababad ng ITCZ, minsan nagkakaroon ng anomaly o nagkakaroon ng mahinang low pressure area. So, mula sa bahagi ng Surigao del Norte, the rest ng Agusan del Sur, mula Agusan del Norte, makakaranas din kayo ng mga kalat-kalat, mga ilang moderate and some heavy rain showers. At mula sa may bahagi ng Surigao del Sur, pababa ng Davao de Oro, kalat-kalat din ng mga ilang moderate and some heavy rain showers ang tataglay nito ngayong araw. And the rest ng Davao region, kalat-kalat din ng mga pag-ulan. So, intermittent o random po magiging pag-ulan at may mga pagkulot at pagkidlat dahil sa embedded ng Intertropical Convergence Zone. Asahan ang maghapon na mas maulap na yung papurin at magiging maulan ang ating maghapon dyan. Mula naman sa bahagi ng South Cotabato, in the rest ng Sorsogon area, mula sa Sultan Kudarat, patatas na Maguindanao del Norte, hanggang Lanao del Sur ay magiging maulap din tayo dyan. Asahan din ang mga light drizzle rains to moderate rain showers maghapon. At mula naman sa Lanao del Norte, syempre, kamay na rin ang bahagi ng Northern Mindanao mula Misamis Oriental, Cagayan de Oro, at hanggang dito na, papasok na yan ang Misamis Occidental, halos sakop na ng Zamboanga Peninsula, ay makakaranas kayo ng ilang scattered drizzle rains to moderate and heavy rain showers, lalo na sa bahagi ng Misamis Oriental and the rest ng Zamboanga del Norte. Lalo na sa may bandang Dipolog, ingat po sa mga pagbaha o flash floods just in case, lahat dyan sa bahagi ng Oroquieta hanggang Dipolog, at sa katimugan naman ng bandang Sergio Osmeña hanggang dyan sa may bandang Midsalip. And the rest naman ng Zamboanga del Norte, magiging maulat din kayo, very gloomy din tayo dyan dahil nga po yung ITCZ na natili pa rin dyan sa inyo
Asahan na makakalat-kalat ng mga ilang light to moderate and some heavy rain showers hanggang sa dulo na yan ng Zamboanga City, patawid na yan ng isla ng Basilan at Hulusulu. So sa sentro ng Mindanao mula sa bandang Valencia at Balay-Balay Bukidnon, magiging very saturated and very gloomy rin tayo dyan. Asahan din ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan at mga ilang pagkilat at pagkulog. Pababa na yan ang buong Davao del Norte, kasama na ang areas ng Davao del Sur at Davao Occidental area. Mas magiging maulan po ang halos maghapon sa halos buong o iba't ibang bahagi ng Mindanao, mga folks. Ngayon, wala pa naman tayong binabantayang bagyo, pero dahil dati nga nakarang araw o nakarang linggo, mga kumakalat nga po na may kirubin-kirubin daw na mabubuo bago matapos ang buwan. Kaya naniwala na po kayo sa akin, then yung ating analysis ay tama na naman po, yung ating prediction, na wala talaga tayong mabubuo na anumang sama ng panahon bago matapos ang month of November. So yung unang report ni Pag-asa, sinasabi ko nga po, very insignificant yung unang forecast ni Pag-asa na November 27 daw po hanggang katapusan ay mayroong potentially 20% pa nga daw na unlikely na may mabubuong low pressure area. Ako, sinabi ko na po sa inyo noon na very insignificant yung forecast. Wala talaga tayong nakikitaan dyan. Below average rainfall nga po ang naka-forecast na ating sinabi dyan. At wala tayong anumang anomaly na namamataan sa araw na yan. Pero gaya natin sinabi, between December 3 hanggang December 12, dyan may mga tsansa, may mga posibilidad, kahit may lang low chance na mayroon tayong posibleng mababantay na anomaly. So, yung nagpakalat ng kerubin-kerubin, so ano ngayon yan? At wala naman talaga tayong nakikitaan na anumang low pressure area. At wala at nangyari naman po yan, mga folks, di ba? Kaya nga kahit hindi tayo nag-report hapon, ay matik na po na stationary lamang ating naging weather systems. Maliban lamang ngayong araw dahil nga po mas bumaba ang atmospheric pressure. Anyway, sa ating mga computer models, mula sa mga international weather agencies, mula GFS ay stationary lamang din ang ipinapakita dito. Nagkaroon lamang ng shallow trough, ayan, low pressure, medyo manipis na low pressure. This is nagaganap na nga po ngayon sa may bahagi nga po ng Mindanao at Eastern Visayas. Kay SMWF naman ay wala siyang latest ngayon, antay-antay na lamang. Maya-maya, bisitahin nyo na lamang. Kay NABGEM ay ganun din, shallow low pressure din na nakikitaan dito. So baka itaas yan ni Pag-asa. Shallow low pressure anytime. So pag tinaas yan, well, understand na po yung ating forecast ay hindi po nag-miss. Pero dito kay NABGEM may nakitaan na isang shallow low pressure area manggagaling dito sa may bandang Caroline Islands daw. So mga unang linggo na po ito ng December, which is binanggit na nga po natin, nagsisimula po ang forecast na yan na may tsansang mayroon tayong mamamataan na low pressure area between December 3 hanggang December 12. Pero binanggit ko na rin po nung nakarang araw na maaaring mag-extend yan between December 3 hanggang December 18, 2024 po yung forecast. So, abang-abang na lamang mga folks ha. At mula naman sa forecast ni Icon, stationary lamang na malakas ang ating shield line, amihan, at yung ITCZ. At wala namang pinapakitaan dito na low pressure area so far. So, makikita nito na mababa ang confidence pa na may mabubuong aggressive na low pressure area sa ngayon. So, tingnan na lamang talaga natin mga unang araw yan ng December. Baka dyan may masilip tayo. Base na rin sa huling forecast natin nung nakarang araw. Mula sa ating global spectral model ay ganun din, malakas pa rin ang magiging daloy ng shear line. Yan. So, bahagya. Mula December 3, unang linggo ng December, bahagyang tataas ulit yung ating shear line. Ngayong araw kasi, nandito yung shear line natin. Yan. Nagtatraba sa Metro Manila hanggang bandang southeastern ng Luzon. Then, pagpasok ng unang linggo ng December, tataas uli siya. Babalik siya uli din sa may bandang Isimno, Luzon. So, maglalaro lamang yan yung taas at baba ng shear line natin. Depende kasi yan sa lakas ng high pressure area sa taas o yung lakas ng daloy ng northeast monsoon, yung lamig, at yung lakas din ng easterly trade wind. So, maghahatakan kasi yan eh. Magpapalakasan yan ng tulak at yung tulak ng init at lamig sa taas. So, kung ano yung mas lumalakas, ang nangyayari, yung shear line bababa. Pag mas lumalakas ang easterlies, may tendency mas tumataas naman yung shear line. So, ganun lamang yan. Normal lamang po yan. Tag of war yan. Palakasan lamang yan ng tulak ng init at lamig hanggang itong buong December na yan.
So kita-kita naman po yung easterly trade winds o yung easterlies patuloy pa rin na iiral sa bansa hanggang sa unang linggo ng December. So asahan pa rin natin ang ITCC sa may bandang Mindanao area ha, lalo na sa may bandang Davao region. So habang nagtataverse yan, wala naman tayong nakikitaan na anumang low pressure o aggressive na low pressure area. May mga ilang mga shallow circulation pero napaka-insignificant pa na magkakaroon ito ng intact dahil masyadong mataas o masyadong kalat po yung high pressure area sa itaas. Wala sa mean sea level pressure, halos kakapiranggot lang na area na bumababa ang atmospheric pressure kung saan nandoon ang intertropical convergence zone. So, hindi pa rin maiwasan na may potentially na mayroon tayong mamamataan na low pressure area. Hanggat mayroong ITCC, asahan po may mabubuong low pressure area anytime. Hindi lang natin eksakto malalaman yan. Lalabas na lamang yan sa ating mga tropical cyclone forecast dito. Pero sa ngayon, wala hanggang unang linggo ng December, yan, between December 1 to December 5, 2024 po yan, according dito. So wala naman tayong namamataan sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero gaya nating paliwanag kanina, yung ating West Pacific Basin, nagkaroon ng bumaba yung atmospheric pressure natin sa may pagitan ng Eastern o Southeastern Visayas at Mindanao na nagbunsod po ng pagtaas ng anomaly. So baka tawagin niya na shallow low pressure area ni Pag-asa. Pero hindi po yung nagiging bagyo, malabo maging bagyo po yan. Bumaba lang kasi ng husto yung atmospheric pressure, umabot sa 1,004 hectopascals dahil nga po sa tuloy-tuloy na intertropical convergence zone. Nag-traverse pa yan hanggang sa may bandang Borneo, kaya mas bumaba yung atmospheric pressure. So, nagkaroon ng anomaly. Siyempre, kapag nagkakaroon ng anomaly, pumapasok yan sa tendency of inverse low pressure area. So, normal lamang po yan. Pero yung magiging bagyo, malabo po yan mga folks. Yan. Kaya din sa ating anomaly, TCFT, ganun din, ay 40% yung anomaly. So, mataas yung detection na magiging isang inverse low pressure area. Pero maituturing ko itong manipis lamang o mahinang low pressure area lamang. Bunsod lamang yan ng tuloy-tuloy na intertropical convergence zone. Pero despite na hindi magiging bagyo man yan o aggressive na low pressure, magre-resulta naman yan ng malakas ang buhos sa ulan dito sa bahagi nga po ng Visayas at Mindanao area. At most of climate core ng bansa natin o yung east section ng bansa, mas madalas uulanin po yan. Hindi gaya sa amin dito sa Taga-Kanluran na medyo mas konti na lamang o mas way below normal na ang naging pag-ulan sa amin. Last month, pinaliwanag na natin kung bakit po. Silipin na lamang ninyo yung ano ba ang galaw ng ating climate. Ilang beses na pinapaliwanag din niya ni Pag-asa. Kung ano yung nagiging seasonal climate natin sa Pilipinas. Kapag mga gantong buwan, mga November, December hanggang January, mostly ang inuulan yan ang parte ng eastern part ng bansa natin at lalo na sa may bandang Mindanao nga po. Kaya nga po kapag may nabubong bagyo, mababa rin ang nagiging trajectory ng bagyo. Typically, tumatama na yan sa may bandang Mindanao or Visayas area. So at least alam niyo na po yung pinaka-basic noon dahil many times na natin pinapaliwanag niyan. So generally wala naman pa rin tayong namamataan na anumang agresibong bagyo, pero may tsansa yung forecast natin pinaliwanag na natin yan maging sa ating cyclone week 2 at week 3 na binanggit na po natin. Yan, ito yung hanggang huling araw po yan at yung week 3 na mayroon nga po talaga na naka-forecast na may maliit na tsansa na mayroon tayong mamamataang at least low pressure area daw between December 3 hanggang December 12 at maaaring mag-extend yan mula December 12 to December 18, 2024 So, sumablay na naman yung mga forecast at kumakalat na pananakot ng nakarang linggo. May kirubin daw, mabubuo ngayon, nitong linggo bago matapos ang buwan. So, which is hindi naman nangyari talaga dahil magbabase tayo sa pinaka-real time na forecast. Huwag po tayong wag po nating basehan ang pinaka-long range forecast dahil sobrang sablay pa po yan. Lalo na kung lagpas pa ng mahigit isang linggo. Well, kahapon nagkaroon ng medyo malakas-lakas na paglindol. Nag-post nga lang ako sa Facebook page noon. Pero mula ngayong araw, wala naman tayo na-detect na medyo mas malakas kasunod ng huling pagyanig sa may bandang Tarlac na magnitude 5.7. Dito nga sa akin, magnitude 5.8 yung magnitude surface magnitude 5.8. Pero round off niya ng 5.7 since naka-incline siya, naka-clipping sa 5.7. So magnitude 5.7, considerate. At
nagkaroon ng intensity, at least intensity 2, intensity 3. Ang kagandahan lamang nito sa Tarlac, mas malalim yung epicentral depth, umabot ng 185 km. So medyo sinuwerte pa rin talaga. At least malalim. Kung medyo mababaw yan, medyo mararamdaman yung pinakagalaw ng fault line. Alin ba yung gumalaw na fault line? Sa nagtatanong, Zambales fault. Malamang yan yung gumalaw, yung Eastern Zambales fault. Kaya kumadyot ng magnitude 5.7 sa may bahagi po ng Tarlac kahapon. Madaling araw po ito, 5:58 AM naganap. So kumalat na yan sa ating mga report at sa mga ilang mainstream media mga folks. So hopefully walang nagkaroon ng mga crackings o minor damages sa mga taga-Tarlac at nagkaroon ng aftershocks pa. Ayan magnitude 3.2 ngayong araw. 5:03 AM din naganap. So medyo ingat na lamang mga folks just in case maging alis na lamang po mga folks. Samantala sa data feed ng short period seismometers mula sa data feed ni PBOX ay kukunti pa lang mga recorded na pagyanig mula kanina madaling araw. Pero mayroong isang magnitude 4.1 na may mababaw na epicentral depth na 7 km. Naganap ito kaninang 7:39 AM sa may bandang southeast ng San Julian, Eastern Samar. Yan. So mababaw-babaw, malamang intensity, at least intensity 2 ang naramdaman ng mga taga-Borongan Eastern Samar nito kasi masyadong mababaw yung epicenter depth despite na magnitude 4.1 lamang ito. Yan, malamang naramdaman niya ng mga taga-San Julian at sa area ng Borongan Eastern Samar. May airport pa yan, nasa may bandang airport pa ng Punta Maria o Borongan Airport. So baka naramdaman siguro nila at nagkaroon ng medyo short suspension ng flight. Probably resume na siya after dahil sa tingin ko naman hindi naman nagkaroon ng malaking significant na naging threat yung pagyanig. So hopefully resume na po yung operation at so far after magnitude 4.1 wala naman tayong panibagong itala na lindol ay na rin sa data feed ni PBOX at kukunti pa lang yung mga minor earthquakes. So kung sisilipin natin yung historical earthquakes at bago matapos ang huling araw bukas ng November, tingnan natin kung ilan ang total earthquakes natin. Aabutin din ba ng o lalagpasan ba niya yung maraming earthquakes last month ng October? So kung i-recall natin yung month of October kung ilan yung naging total earthquakes ng month of October. Yan, i-recall lang man natin mga folks. Titingnan natin kung aabutan niya. Ito yung month of October, yung total earthquakes is 910 total earthquakes. So for the month of November, may total of 822 earthquakes po. 777 dito sa magnitude 2.0 pataas, 42 sa magnitude 4.0 pataas, at 3 na yung magnitude 5. So, hindi lang pala dalawa. 3 na yung naging magnitude 5 natin. Yan 3 sa magnitude 5.0. Una, sa may bandang Tarlac, City of Tarlac, magnitude 5.7. Isang magnitude 5 sa may bandang northeast ng Caguas, Surigao del Sur, at isang magnitude 5.2 sa may Don Marcelino, Davao Occidental. So, 3 po ang ating magnitude 5.0 ngayon. Nakahabol pa ng marami-raming magnitude 5 Ina-expect ko isa lamang ang magiging lindol natin ngayong buwan. So, medyo humabol pa pala. Pero may tuturing pa rin natin na kakonti ito dahil kung babalikan natin ang month of October, ay ang total earthquakes nito, actually, mas marami pa pala ngayon. Isa lamang yung magnitude 5 at isang magnitude 6 nga lang. Meron nga lang isang magnitude 6 ng month of October. At isang magnitude 5. Yan, sa may bandang Sarangani. So, mas marami pala ang magnitude 5 ngayong month of November kumpara last month. Kaya lang, walang magnitude 6. Dito, magnitude 5 lang pataas, pero 3 ang ating magnitude 5.0 na naitala. Ito sa Tarlac, halos magma-magnitude 6. So, medyo mas malakas-lakas ito. Itong sa Tarlac kahapon na pagyanig. Sinuwerte lang talaga na malalim yung epicentral depth. Kung hindi, baka, huwag naman sana po mangyari. Wala naman supposed to be na nagkaroon ng damage dahil malalim naman yung epicentral depth. So, yun na lamang at pasalamat po na lamang tayo sa may kapal na
hindi po mababaw yung naging pagyanig kahapon sa Tarlac. So yun lang ba po total earthquakes natin? 822 total earthquakes. Mukhang mas konti ito kumpara last month ng October 2024. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa huling dalawang araw ng November 29, 2024. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin analysis para sa huling dalawang araw ng November 29, 2024. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa pang detalye na gusto niyo malaman na hindi natin naisama ngayong umaga sa ating report. At since ngayon lamang nagkaroon ng ibang weather systems na ating inoobserbahan dahil mas bumaba kasi yung atmospheric pressure sa bandang Eastern Visayas o pagitan ng Surigao at Eastern Visayas region. At visit naman sa ating website para sa gusto malaman pinaka-dynamic events, lalo na't inuulan-ulan po tayo ngayon dito sa Metro Manila gamit ang aking aparato mismo sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at happy weekend po sa ating lahat.